Siya lang pala ang hinihintay ng dalawa dahil nung sinabi niyang masarap ay sakalang kumilos ang dalawa para tikman din iyon. I agree with you, dude. Sang-ayon ni Kevin habang si Genesis ay tahimik nang kumakain kagaya ni Aaron. Ang sarap, no? Yeah. Nag-iinarte pa kayo kanina pero ngayon sarap na sarap kayo. Pambubus ka ni Aliyah sa kanila. Malay ba nila na masarap pala ang lasa ng kuhol? Sigurado ako na ililista niyo na rin ito bilang isa sa mga paborito niyo. Pagkatapos nilang kumain ay silang tatlo na nina Genesis at Kevin ang naglinis ng lamesa dahil wala naman silang ginawa kanina. Sina Aliyah at Aaron hinayaan na lang nila magpahinga dahil alam nila na hindi biro ang pagluluto. Dudo, inabutan siya ng beer ni Kevin. Pagkuhan at pagkatapos ay umupo ito sa tabi niya. Kapwa sila nakasilampak sa damo ngayon. Pampatulog lang. Araw-araw ba ganitong ginagawa mo? Minsan lang. Kala ko araw-araw eh. Ang lakas mo pa namang uminom. Nasaan nga pala sina Genesis at Aaron? Saan sila nagpunta? Lobat na raw ang cellphone nila kaya pumunta muna sila saglit sa bahay ko. Sumama na rin sa Aliyah dahil maliligo na rin daw siya dahil alagkit na raw niya. Hindi niya kasi namalayan na umalis sa mga ito dahil may biglaan tumawag sa kanya sa cellphone niya. So, anong atin? Ano pag-usapan natin? Tanong niya rito na mukhang malalim na naman ang iniisip. May panibago ka bang problema bukod sa mangkukulam mo sa secretary? Huwag mo na ipaalala sa akin na babae ngayon dahil nakakainis lang. Mamahalin ka rin nun, Kevin. Siguro, kailangan mo lang na ipakita sa kanya na totoong mahal mo talaga siya. Sabihin mo na tanggap mo siya kahit sino pa siya. Kaya siguro hindi ka nun sinasagot dahil alam nun na babaero ka. Siguro, kailangan mo lang ipakita na nagbago ka na at siya lang nag-iisa sa buhay mo. Ayoko na sa kanya, dude. Ipinangako ko sa sarili ko na iwasan ko na siya. Ituturing ko siyang tae para hindi ako mahirapan na iwasan siya at layuan. Lihim siyang natawa. Kung kailangan mo ng tulong, huwag ka magdadalawang isip na magsabi sa akin, Cubs. Tapid siya nitong initian. Oo ba? Siya nga pala, maiwan na muna kita at maglalatag na ako ng tutulugan namin. Pangatlong beer ko na ito, kaya medyo may tama na ako eh. Okay. Inubos niya muna ang beer na ibinigay nito saka siya tumayo at pumasok sa loob ng tent niya para ayusin ang hihigaan ni Aliyah. Kahit pa nga hindi niya alam kung dito ba ito sa tent niya matutulog o sa isa sa mga kwarto ng bahay ni Kevin. Nang makita niyang araglado na ang lahat ay saka siya lumabas. Bit-bit ang picnic mat niya para ilatag sa labas ng tent niya dahil sa labas siya matutulog. Mateo, matutulog ka na? Tanong na Aliyah na kadarating lang. Nakasuot na ito ng patulog ngayon at halatang bagong ligo din dahil basa pa ang buhok nito. Nang umupo sa tabi niya. Hindi pa. Bakit? Manood tayo ng pelikula dyan sa cellphone mo habang nagpapaandok. Akala ko ba hindi ka mahilig sa mga movies? Ngayon lang naman. Sabi nito. Pero nga muna ako ng cellphone mo. Bet ko kasang manood ngayon ng pelikula eh. Kinuha niya sa bulsa niya ang cellphone niya at ibinigay niya rito iyon. Huwag mong bubuksan yung mga sex video dyan ha? Biro niya rito. Mamaya matuto ka pa ng mga galawan ng mga babae dyan sa video eh. Hiyo, nanonood ka na ganoon? Bakit? Ginagaya mo ba ang mga posisyon na ginagawa ng mga lalaki dito sa video? Oh, ba't alam mo mga tungkol sa posisyon? Siguro nanonood ka talaga no? I didn't. Mabilis nitong sagot. Yung empleyado ko pinagtatripan ako. Minsan, kaya nakapanood ako ng ganoon. Pero isang beses lang naman iyon nangyari. Sabi kasi niya pelikula daw iyon pero hindi naman pala. Simula nun, hindi na ulit ako nagtiwala sa kanya. Ibinalik na to sa kanya ang cellphone niya. Murahin mo nga muna yung mga sex videos dito dahil baka mapindot ko. Ayaw mo nun? Expert ka na pagdating ng araw? Sige na, burahin mo na dahil baka mapindot ko pa. Kunway kinuha niya ang cellphone niya at binura ang sex videos na nakalagay sa cellphone niya. Kahit nga wala naman talaga siyang ganoon. Oh, binura ko na. Thanks. Lobat kasi yung cellphone ko kaya inuwanan ko muna doon kay kuya para ma-charge niya. Itinapat dito sa mukha niya ang cellphone niya. Alin ba dito magandang panoorin, Mateo? Tanong nito habang ini-scroll ang mga movies na naka-download sa cellphone niya. Lahat yun maganda, Aliyah. May mga bad scene yan kaya exciting panoorin. Alin ba dito walang bad scene? Halos lahat yata ng naka-download dyan ay may bad scene eh. Patuloy niyang biro dito dahilan para ibalik na lang nito sa kanyang cellphone niya. Ayoko na palang manood. Anas nito. Ayoko manood ng mga ganyan dahil baka mahawaan ako.
Nasa iyo naman yan kung sa buhay mo mga napapanood mo. Hindi naman porke ganoon ang napanood mo, ay gagawin mo na talaga. Iba ka rin mag-isip no? Para sa akin, masama manood ng mga ganoon. Wala ka namang matututunan sa ganoon kung hindi. Basta, yun na yun. Hindi ko na kailangang ipaliwanag dahil alam ko na alam mo naman kung anong ibig ko sabihin. Binibiro lang kita. Walang bedsin na mga yan. Bawi niya at ibinigay niya ulit ang cellphone niya rito. Patuyuin mo muna yung buhok mo bago ka matulog dahil baka sumakit ang ulo mo kinabukasan. Dito ako sa tabing matutulog, Mateo. Bakit? Wala lang. Doon ka na sa loob matulog dahil malamig dito sa labas. Mamaya niyan, sapunin ka pa eh. Nagkibit lang ito ng balikat. Hindi nagtagal ay humiga ito banda sa tiyan niya. Kung titingnan sila ngayon ay para silang letrang T. Huwag ka munang humiga dahil basa pa yung buhok mo, Aliyah. Nakahiga lang ako pero hindi pa naman ako matutulog. Ang tigas talaga ng ulo mo. Bumangon ka muna sandali. Bakit? Basta. Pagbangon nito ay kumuha siya ng maliit na towel sa bag niya at pinunasan ang buhok nito para mapabilis ang pagtuyo nito. Sinuklay na rin niya ang may kahabaan nitong buhok. Tuyo na itong buhok mo kaya matulog ka na. Saad niya pagkalipas ng 1 oras mahigit. Salamat, Mateo. Maya na ako matutulog. Tatapusin ko lang itong pinapanood ko tapos matutulog na ako. Sige. Medyo inaantok na kasi siya kaya ang gusto niya sana ay bago siya tuluyang makatulog ay mauna na ito. Humiga na siya dahil pumipikit-pikit na talaga ang mga mata niya. Si Aliyah naman ay nakaupo at seryoso sa panonood. Mateo, tapos ng pinanonood ko. Untag nito makalipas ang 2 oras. Oh, ito na yung cellphone mo. Ipinasok na mismo nito ang cellphone sa bulsa niya. Thank you. Tapos na ba? Kung gano'y matulog ka na para makatulog na rin ako. Sige. Tumayo na ito at pumasok sa loob ng tent kaya pinikit na niya ang mga mata niya. Pero agad din siya napadilat nang maramdaman niya na may tumabi at yumakap sa kanya. Kumuha lang pala ito ng blanket sa loob ng tent niya at pagkatapos ay kinumutan nito ang mga sarili nila. Dito ako matutulog sa tabi mo. Anito sabay ngisi. Bakit? Kunat ang noon na tanong niya. Nasasanay ka nang yumayakap sa akin ha? Walang mali siya to, Mateo. Wika nito na tila ginaya ang mga linyahan niya dati. Ang init ng katawan mo kaya ang sarap yakapin. Kapag ikaw talaga nabuntis, huwag mo kong sisisihin ha. Kahit sabihin mong mabait ako, lalaki pa rin ako, Aliyah. Alam ko, basta suportahan mo magiging anak natin kapag nangyari yun ha. Nakapikit nitong tugon habang mahigpit na nakayakap sa kanya. He was the one who was supposed to hug her pero bakit parang baliktad na yata ang lahat? Is she in love with him too? Good night, Mateo. Sweet dreams. Dugtong nito at halos isiksik nito sa leeg niya ang mukha nito. Rom, dahil sa ginagawa nito ay nagagalit tuloy ang alaga niya. He wants to claim her right now, yet this is not the right time. Not today, not tomorrow, but soon. Hindi niya ito aangkinin sa ganitong lugar dahil ang gusto niya ay memorable ang lugar at oras kung sakaling gagawin nila ang bagay na iyon. He wanted her to fall for him first before they did that, so he could say that both of them liked it. And not just him. Sa ngayon matinding pagpipigil sa sarili ang kailangan niya para hindi siya madala sa tukso. Kanina pa nagiinom si Mateo pero hanggang ngayon hindi pa tapos sa mga ito. Yung kapatid niya kasi ang pasimuno dahil inutusan siya nito magluto ng sisig, adobo at papaitan. Ang hindi niya alam ay gagawin lang naman pala nitong pulutan kasama ang mga kaibigan nito. Imagine, 5:00 pa lang ng hapon nagsimula ang mga ito pero hanggang ngayon hindi pa rin tapos. Ito kasing si Kevin mukhang malakang pinagdadaanan dahil bumili ito ng 6 na case ng beer kanina. Simula nang pumunta sila dito ay halos gabi-gabi yatang umiinom ang mga ito. Pero mas malala ngayon dahil talagang bumabaha ng alak. Nang hindi na siya makatiis sa pagmamasid ay nilapitan na niya ang mga ito at pinamawangan. Hindi pa ba kayo hihinto sa kakainom? Tanong niya kaya napatingin ang mga ito sa kanya maliban kay Mateo dahil nakapikit na ito habang nakasandal sa inuupuan nito. Marahil ay may tama na ito pero ayaw pa nitong umayaw. Pwede naman na sigurong bukas yun na lang inumin yung iba, diba? Wala na kasi bukas dahil itong si Mateo ay nagyayaya ng umuwi. Tugon ni Kevin sabay iling. May problema kasi itong kaibigan namin kaya umiinom kami ngayon, Aliyah. Di ba sa isang araw pa dapat tayo uuwi? Uuwi na ba tayo bukas? Mabilis itong umiling-iling. Siya lang naman ang uuwi, Aliyah. Kumbaga, mauuna lang siya sa atin ng isang araw. Bakit? Ano ba nangyari? May babae kasing tumawag sa kanya.
2 buwan na raw buntis yung babae kaya gusto makipagkita kay Mateo para pag-usapan nila ang tungkol sa magiging anak nila. Paliwanag ni Kevin dahilan para mabigla siya ng husto. Is it true that Mateo was going to be a father soon? Hindi niya alam kung bakit parang nalulungkot siya na magiging tatay na sa Mateo. Sa maikling panahon kasi na inalagaan siya nito at pinakitunguhan ng maayos ay naging magaan na ang loob niya rito. Kung kailan naman nagiging malapit na sila sa isa't isa saka naman nangyari ang ganito. What now? Does she need to distance herself from him? Huwag kang mag-alala dahil kukunin ka raw niyang ninang sa magiging anak nila ni Thelma. Balita ko nga kambal ang magiging anak nila kaya nagpainom ang lalaking to eh. Matulog ka na, Aliyah, dahil mamaya pa kami matatapos dito. Nabigla kasi kami sa balita ni Santelia na magiging tatay na raw siya. Kaya napaaga ang selebrasyon namin. Look at him. He was drunk. Yet, he doesn't want to stop because he was so damn happy. Wika naman ng kapatid niya na baka sa mukha nito na masaya ito para sa kaibigan nito. Tumango siya. She felt like she was going to cry at any moment. Ganun ba? Kung ganoon, hindi ko pala dapat kayo na-istorbo ngayon dahil nagsaselebrate pala kayo. Pasensya na kayo. Sige na, ituloy niyo na yan. Mauna na ako matulog sa inyo. Dali-dali siyang tumaliko dahil baka dumilat si Mateo at makita nito na nalulungkot siya sa balita. Hindi niya alam kung bakit hindi niya nagawang maging masaya ngayon para sa lalaki. Nainis tuloy siya sa sarili niya. Is she damn jealous of the girl named Thelma? Hindi niya dapat nararamdaman ang ganito dahil wala naman silang relasyon ni Mateo. Siguro iiwas na lang talaga siya. Yun talaga ang magandang desisyon na gagawin niya dahil yun naman talaga ang tama. Dahil doon ay hindi na siya matutulog sa tent nito o sa tabi nito kung hindi doon siya sa loob ng bahay ni Kevin. Bitbit ang blanket niya ay dahan-dahan niyang tinahak ang daan papunta sa bahay ni Kevin kung saan siya matutulog ngayong gabi. Pagdating doon ay agad siyang pumasok sa isang kwarto kung saan sinabi ni Kevin na ito raw ang pansamantala niya magiging kwarto habang nandito sila sa bahay nito. Pabagsak siyang humiga sa kama at tumitig sa kisame. Magbabago na ba ulit ang pakikitungo nila sa isa't isa? Mag-aaway na naman ba sila nito palagi? Ilang oras na yata siya nakatitig lang sa kisame at mukhang wala siyang balak dalawin ng antok niya. Sa kaisipang iyon ay napagdesisyonan niya na maligo ulit kahit pa nga 2 oras pa lang yata ang nakalilipas simula nang maligo siya. Mabuti na nga lang at mayroong sariling banyo dito sa loob ng kwarto kung saan siya nandoon kaya hindi na niya kailangan pa lumabas para makita ang isa sa mga lalaking kasama niya. Pagkatapos niyang maligo ay nagsuot lang siya ng loose shirt na aabot lang sa kalahati ng hita niya. Paunti lang din ang suot niyang panloob dahil hindi naman niya kailangan na magsuot ng bra dahil matutulog na lang naman siya. Habang naglalagay siya ng lotion sa katawan niya ay biglang nag-ring ang cellphone niya. Ang kapatid niya ang tumatawag. Yes, kuya? Where are you, Leah? Tanong nito mula sa kabilang linya. Dito sa bahay ni Kevin. Bakit nandyan ka? Dito ako matutulog eh. Bakit? Nag-isip siya ng alibi para hindi ito makahalata na nagsisimula na siyang umiwas dahil sa narinig niya kanina. Kasi, hindi ko pa nasusubukan na matulog dito sa bahay ni Kevin eh. Ganun ba? Kala ko kung nasaan ka na nagpunta eh. O sige na, matulog ka na. Good night, little sis. I love you. Halatang lasing na ang kapatid niya base sa pakikipag-usap nito sa kanya. Tapos na ba kayong uminom, kuya? Last na itong iniinom namin ngayon. Pagkatapos nito ay matutulog na rin kami. Okay, good night kuya. Good night. Nang matapos ang pag-uusap nila magkapatid ay itinuloy na niya ang paglalagay ng lotion sa katawan niya. Hindi nagtagal ay nakarinig na naman siya ng mahihinang katok habang mahinang tinatawag ang pangalan niya. Imbis na pagbuksan nito ay nagkibit-balikat lang siya dahil baka guni-guni lang niya iyon. Nang palakas na ng palakas ng pagkatok nito ay napilitan siyang tumayo para tingnan kung sinong kumakatok. Bakit nandito ka? Si Mateo pala ang kumakatok. Bakit hindi ka pa natutulog? I was looking for you inside my tent but... Napahinto ito sa pagsalita nang mapatingin ito sa dibdib niya. Oh wow, wala nga pala siyang suot na bra ngayon. Dito ako matutulog kaya umalik ka na doon sa tent mo. Anyat pilit na sinasarado ang pinto pero humarang ito at kalaunan ay tuluyan na nga itong nakapasok sa loob. Bakit dito ka matutulog? Akala ko ba gusto mo magkatabi tayo palagi? Tanong nito na halatang may kasamang pagtataka. Gusto niya nga itong katabi pero nang malaman niya na magiging tatay na ito ay nawalan na siya ng gana. Hindi ako seryoso nung sinabi ko na gusto kitang katabi palagi.
Anya sabay taliko dahil napansin niya na kanina pa ito nakatitig sa dibdib niya. Umalis ka na dahil matutulog na ako. Salip na sundin siya ay dumiretso ito sa direksyon ng banyo. Maya-maya pa'y narinig niya ang lagaslas ng tubig sa shower. May banyo naman sa baba pero dito pa talaga ito naligo. Kaya imbis na hihiga na siya ay hinintay niya ito matapos para mailak niya ang pinto kapag lumabas na ito. Makalipas ang ilang minuto ay bumukas na ang pinto ng banyo kaya napatayo siya para sabihan ito na lumabas na pero nagulat siya nung makita niya ito na nakatapis lang. Lalabas ka ba na ganyan ang itsura mo? Tanong niya dahil wala naman itong gamit dito sa loob dahil ang lahat ng gamit dito ay nasa loob ng tent na nasa labas. I will sleep here with you. Formal nitong sabi habang kakaiba ang mga tingin nito sa kanya. Bigla tuloy siyang kinabahan. Bakit dito ka matutulog? Because I say so. Matutulog na ako kaya lumabas ka na. Pagtataboy niya rito na halos paulit-ulit na lang. Pinatatag niya ang sarili at ipinapakita niya talaga dito na desidido siyang palabasin ito. Kaya lang mukhang may hirapan siya. Lumabas ka na dahil hindi pwedeng matulog ang lasing dito. At saka, pwede bang magbihis ka muna dahil naiilang ako sa itsura mo ngayon? Siguro nga lasing ako ngayon. Pero alam ko pa naman ang ginagawa ko. Anito habang papalapit sa gawin niya. Sa kakaatras niya ay napaupo na siya sa ibabaw ng kama dahilan para mapangiti ito. Afraid of me, ha? Sino ba nagsabi sa'yo na natatakot ako? Sino ka ba para katakutan ko? Pilit niyang pinapatatag ang sarili dahil kahit naiilang siya ay pinilit niya ang sarili na labanan ang mga titig nito na sana ay hindi na lang pala niya ginawa. Ang gwapo kasi nito ngayon. Hindi niya alam kung bakit parang daig pa nito ang mga artista sa itsura at tindig nito. Nang pumasok sa isip niya na magiging tatay na ito ay bigla siya nag-iwas ng tingin. Magiging tatay ka na, diba? What are you talking about? Kung makapagsalita ito parang hindi nito alam ang tinutukoy niya. Wala. Singhal niya. Sasampa na sana siya sa kama para humiga na nang bigla nitong kabigin ng batok niya at pagkatapos ay hinalikan siya nito sa mga labi niya. Hindi naman iyon nagtagal dahil pinakawalan din siya nito agad. Huwag mo nang uulitin iyon dahil kung hindi sasampalin na kita. Salip na sundin siya nito ay inulit pa talaga nitong ginawa nito. Yung halik nito ngayon ay mas mariin at tila ba sabik na sabik. What are you doing, Mateo? Nababalo ka na ba? Wala tayong relasyon kaya hindi natin pwedeng gawin ito. Anya nang pakawalan siya nito. Isa pa, baka magsalos ang thelma mo. Gusto niya sana idagdag iyon kaya lang hindi niya na ginawa pa. Wala pa tayong relasyon sa ngayon pero hindi magtatagal ay pupunta rin tayo roon. Wika nito habang namumungay ang mga mata nito. Lasing ka lang kaya mo nasasabi yan. Baka mamaya kapag may nangyari sa atin hindi mo maalala tapos ang malalapay baka ako usasihin mo dahil lasing ka. Dinampot niya ang cellphone niya para tawagan ang kapatid niya nang bigla nitong agawin iyon at inilapag sa sahig. Itinulak din siya nito pahiga at pagkatapos ay pumatong ito sa ibabaw niya at nagsimula itong halikan siya sa leeg niya. Mateo! Mali ito! Nang pilit niya itong itinutulak ay hinawakan nito mahigpit ang dalawa niyang kamay gamit ang isa nitong kamay at itinaas iyon sa ulo niya. Mateo, stop this please. Alam niya kasi na masasaktan lang siya sa huli. Don't do this. Ang isa kasi nitong kamay ay hinahawakan na ang katawan niya. Ayokong masaktan sa huli, Mateo. Nagangat ito ng tingin bigla. Wala ka bang tiwala sa akin? Tanong nito at unti-unti na rin binitawan ng mga kamay niya. Iniisip mo ba na sasaktan kita kapag nakuha na kita? Hindi siya sumagot. Pakakasalan naman kita kaya huwag kang matakot. Nahimigan niya ang pagiging seryoso sa boses nito. Paano yung babaeng Pinahinto siya nito sa pamamagitan ng isang maalab na halik. Ngayon na ba mawawala ang virginity niya? Tama ba na ibigay niya ito gayong wala naman siyang kasiguraduhan kung pananangutan nga ba siya nito talaga? I won't hurt you. And that's a promise, Aliyah. Ito sa pagitan ng paghalik sa kanya. Mateo, ano to? One night stand? What? Para itong natuod sa naging tanong niya. One night stand ang ganito, diba? Kasi naghahalikan tayo kahit wala naman tayo relasyon. Anong tawag mo rito? Hindi lang basta one night stand ito. Dahil hindi dito matatapos ang lahat. Anong ibig mo sabihin? After this, you will be caged in my life forever. Starting today, you're not the one who owns this. Ang kamay nito ay naglalakbay na sa katawan niya. Ang bastos mo na ngayon.
Anas niya. Imbis na tumutol siya sa ginagawa nito sa katawan niya ay hinayaan niya lang dahil parang ang sarap sa pakiramdam kapag lumalapat ang palad nito sa balat niya. Aliyah, is it okay if we make love tonight? Ayoko. Saka na kapag hindi ka nalasing. But I'm not drunk today. Yes, you are, Mateo. I'm not. Sumiksik ito sa laag niya na para bang iyon ang paraan nito para mapapayag siya. Ayaw mo ba talaga? Tanong ni Mateo sa kanya. He was referring to love making. Ayoko nga. Bakit mo paulit-ulit ka ng tanong? Saka na kapag nawala ng espiritu ng alak dyan sa katawang lupa mo. Gusto niya sana itong pagbigyan kaya lang ay natatakot pa talaga siya. Pananagutan naman kita eh. Paulit-ulit itong sambit habang nakayakap ito sa kanya. Sige na kasi. Gusto mo ba talagang gawin ang bagay na yun? Tumango ito. Pumapayag ka na? May papangako mo ba sa akin na hindi na tayo babalik sa dati ulit? Na hindi mo na ako aasarin at sisirain ang araw ko lagi-lagi? At kung sakali man na magbubunga ang gagawin natin ngayon ay nararapat lang na suportahan mong bata. Pumapayag ka ba sa ganoon? Tumangutango ito na parang bata. Oo naman. Wala naman silang label pero ang dami niyang kondisyon. Lahat ng ayaw ko ay dapat hindi mo ginagawa. Ikaw ang magiging chef ko kung sakaling mabubuntis mo nga ako. Nagkakaintindihan ba tayo? Loud and clear. Kung sakaling mabubuntis nga siya nito ay hindi na rin masama dahil may edad na rin naman siya. At kung sakasakali man na hindi siya nito panagutan, ay ayos lang din naman dahil kayang-kaya naman niyang buhayin ang magiging anak niya. Kapag nagkataon, isa pa blessing sa mga baby. Kaya kahit mambabae pa ito ay hindi siya masyadong masasaktan dahil may anak na siya. Ano okay? You mean pumapayag ka na? Yes. Nang marinig nito na pumapayag na siya ay bigla itong tumayo at mabilis na inalis ang boxer short na suot nito kaya naman kitang-kita niya kung gaano kalaki at kahaba ang pagkalalaki nito. Shall we start? Napalunok siya ng sunod-sunod habang nakatingin dito. Siguradong masasaktan siya ng husto kapag inumpisahan na ni Mateo na gawin iyon. I'll be gentle while taking you, so there is nothing to worry about. Binasa niya ang labi niya dahil bigla siyang natense. Nang pumasto ito sa gitnang bahagi ng katawan niya, ay bigla siyang napabangon para pigilan ito. Why? Takang tanong nito. Ano bang una mong gagawin? Balik niyang tanong na may kasamang kuryosidad. Matulog na lang kaya tayo? Yumakap siya dito na agad naman itong ginantihan. Bakit? Natatakot kasi ako eh. Kumalas ito mula sa pagkakayakap niya. Marahan itong hinaplos sa mukha niya sabay halik sa tungkid ng ilong niya. Listen to me, Aliyah. First, our relationship will not be the same anymore because I am very territorial. Secondly, there is nothing to be afraid of because I will take care of you. I will care for everything. Do you understand? Sige. Good. Now, lay down because I will start. Hindi niya alam kung bakit sunod-sunuran siya dito ngayon dahil dahan-dahan nga siyang humiga nung sinabi nito na humiga na siya. Pagigang-pagiga niya ay may pagmamadali nitong inalis ang suot niya. Dahan-dahan lang ha? Biling niya rito. Pakaramdam niya ay iba ang nagkokontrol sa katawan niya ngayon dahil hindi naman dapat nila ginagawa ito. Hindi ka pa ba inaantok? Nangihina niyang tanong rito. Hindi niya mabasa ang ekspresyon nito dahil nga nakapatay ang ilaw. Hindi pa ako dinadalaw ng antok eh. Ang sakit ng katawan ko, Mateo. Kinakabahan ako. Bakit naman? Saan ka kinakabahan? Dahil sa ginawa natin. Gusto mo bang ako mismo magsabi sa kanila na may nangyari na sa atin? Mateo, totoo ba na magiging tatay ka na? Pag-iiba niya. Ilang segundo na yata nakalilipas ay hindi pa rin ito sumasagot kaya naman napabuga siya ng hangin. Huwag mo nang sagutin dahil kahit hindi ka magsalita ay alam ko na ang sagot. Kung sakali man na mabubuntis ako ay huwag mo kaming iisipin dahil kaya ko naman siyang buhayin. Anya sabay talikod ng higa. Umusod din siya ng konti para hindi madikit ang balat niya rito. Who told you that I'm going to be a father? Tanong nito pagkuhan. Your friends. Kung magiging tatay man ako, yun ay sa anak lang natin. At sa mga magiging anak pa dahil ikaw lang gusto ko maging ina ng mga anak ko. Ano yan?
pampalubag loob dahil lang may nangyari sa atin? Ayos lang yan. Hindi mo kailangan magbitaw ng mga ganyang salita para gumana ang loob ko. Pwede naman natin kalimutan na lang ang lahat eh. Isipin na lang natin na one night stand lang talaga nangyari. What? At sa tingin mo ipapayag ako? Hindi naman kita boyfriend eh. Niyakap siya nito mula sa likuran. Ang buhok niya ay panaka-naka din itong hinahalikan. Simula kanina ipag-aari na kita. Akin ka na. Siya nga pala, ayoko nakikipag-usap ka kung kani-kanino dahil masama ako magsalos. Kung may pupuntahan ka, ay kailangan mo paalam sa akin at ganoon din ako. Nagkakaintindihan ba tayo, Aliyah? Para lang naman sa magkasintahan ng mga yan eh. We're getting there, Aliyah. Ano ba akala mo na pagkatapos ng gabing ito ay thank you na lang ang kasunod? Of course not. Hindi ganoon ang mangyayari kaya huwag mo munang bigyan ng conclusion ng lahat. Binarap siya nito sa gawin nito kaya ngayon ay magkaharap na sila. Binuksan din ito ang lampshade kaya ngayon ay malinaw na nilang nakikita ang bawat emosyon na dumadaan sa mga mukha nila. He kissed her again and again on his lips. Kapag nakabalik na tayo sa dati mga buhay natin ay huwag mong kalilimutan na tawagan ako lalo na kapag may kailangan ka. As they met their eyes, she saw the tenderness and love in Mateo's eyes. Hindi siya sigurado sa huli dahil malabo naman na mahal siya nito. Nakikinig ka ba, Aliyah? Ano bang sinabi mo? Nagkagalawin ulit kita ngayon. Walang emosyon na itong sabi kaya biglang nalaki ang mga butas ng ilong niya. Pero masakit pa. Wala pa ang isang oras simula na mag-sex tayo eh. Hindi ko pa kaya, Mateo. You're not listening, aren't you? Nakikinig ako. Sige nga. Ano pala yung mga sinabi ko? Ano nga bang sinabi nito? Busy kasi siya sa pagtitig sa mukha nito kaya halos walang pumasok sa utak niya tungkol sa mga sinabi nito. See? Hindi ka nakikinig. Kapag ba na-miss kita, pwede ba akong pumunta sa kumpanya mo? Salip ay tanong niya. Hindi kasi niya alam ang isasagot sa tanong nito kaya nagtanong na lang din siya. Hindi ka ba magagalit kapag naging clingy ako minsan? I won't mind everything when it comes to you. Sure ka? Oo naman. Okay. Tapid niya itong initian. Sabay halik sa mga labi nito. Matulog na tayo dahil madaling araw na. Sweet dreams. Same to you, baby. Good night. I love you. Hindi niya na naiintindihan ang huli nitong sinabi dahil pahina na ng pahina ang boses nito. Bukod pa roon ay bigla na lang siyang hinila ng antok dahil sa sobrang pagod at pananakit ng buo niyang katawan. Kanina pa siya gising pero sa mahimbing pa rin na natutulog hanggang ngayon. Pinagod niya kasi ito kagabi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na pag-aari na niya ang babae. Ang isip, puso at katawan nito ay pag-aari na niya ngayon kaya may karapatan na siyang ipagkait ito kanino man. Ang mga kaibigan niya ay siguradong nagtataka na ngayon dahil bigla siyang nawala kagabi. Magiging doble pa ang pagtataka ng mga ito kapag nakita sila nito ni Aliyah na magkasama sa isang kwarto. Napatitig siya sa mukha ni Aliyah nang gumalaw ito. Maya-maya pa ay umangat ang isa nitong kamay at dinala yun sa batok niya. Mateo, nagugutom na ako. Wika nito habang nakapikit. Hindi ko kayang tumayo. Pwede bang bilhan mo ako ng pagkain at pain reliever? Gusto ko matulog lang na matulog ngayon. Okay, stay here. Maya-maya ka na lang pala umalis. Pwede mo ba akong yakapin muna sandali? Oo naman. Yakap lang bang gusto mo? For now, yes. Hindi nakaligtas sa mga mata niya ang pagniwi-niwi nito paminsan-minsan. Kaya bigla siyang nakaramdam ng konsensya. May gusto ka bang ipabili sa akin bukod sa pagkain at pain reliever? Masuyo niyan tanong. Gusto mo ba ng chocolates? How about stuffed toys? You're the only one I needed. Nito dahilan kaya napangiti siya nang wala sa oras. Kasabay nito ay bigla din ito nagmulat ng mga mata. Kinilig ka naman, binibiro ka lang eh. Mabilis pa sa kasap mata na nawala ang ngiti niya sa mga labi niya dahil sa sinabi nito. Bibili na ako ng mga kailangan mo. Anya't maingat na inalis ang ulo nito na nakahiga sa braso niya para ilipat sa unan dahil tatayo na siya. Galit ka ba? May karapatan ba ako para magalit? Wala. Nangakmang babangon na siya ay bigla na lang ito humiga sa ibabaw niya. What the hell are you doing? Alam niya kasi na nasaktan nito dahil sa paggalaw nito. Mayos ka nga ng higa. I just wanted to lie down on top of you. Ang dalawang kamay nito ay nakapalibot na ngayon sa leeg niya. She was torturing him.
Rom, gusto man niya itong angkinin ulit ay hindi niya magawa dahil alam niyang masakit pa ang ari nito. Are you seducing me? Tanong niya dahil hinahalik-halikan siya nito ngayon sa leeg niya. Sa ginagawa mong ito ngayon, ay maaangkin talaga kita nang wala sa oras, Aliyah. I was just kissing you, Mateo. Wika nito at bagya pang kinagat ang leeg niya. Huwag kang malisyoso. Gusto mo bang gawin ulit natin ang ginawa natin kagabi, ha? Gusto mo ba? Huwag mo na ngayon. Hindi ko pa kasi kaya eh. Then stop what you're doing right now. Oo na po. Bago ito umalis sa ibabaw niya ay matagal siya nitong hinalikan sa mga labi. Pakaramdam niya tuloy ay may gusto rin ito sa kanya. Maliligo na muna ako habang hinihintay kita. Ingat ka sa biyahe. Gusto mo bang buhatin kita papunta sa banyo? Hindi na. Maingat itong bumaba sa kama at doon pa talaga ito nagtanggal ng saplot sa harapan niya. Oh God, he was sure that she was torturing him. Nang mag-umpisa itong maglakad ay bigla siyang natawa dahil hirap na hirap itong humakbang. Umigkas ang kilay nito. Bakit ka tumatawa? Nagagawa mo pa kasi bang akit sa kabila ng kalagayan mo ngayon? Salamat ka't nakokontrol ko pa ang sarili ko. Dahil kung hindi, mas malala pa dyan ang magiging lakad mo. At dahil mahal niya ito ay mabilis siyang bumangon para lapitan ito at buhatin. Kaya ko ng sarili ko, Mateo.